Camille, anak, anong oras ka ba matatapos dyan sa pagsusuklay mo ng buhok? Mama, malapit na po. Kailangan maganda ako kapag lalabas ako ng bahay natin. Ay nako, o sige na, bilisan mo na dyan dahil baka maubusan ng panindang baboy kay Aling Doring. Wala tayong uulamin ito. Ito na nga po, Mama. Tapos na ako at aalis na nga po ako. O, sabihin mo kay Aling Doring na sa susunod na linggo na lang natin babayaran ang kukunin nating baboy ngayon, ha? Sa tuwing lalabas si Camille ng kanilang bahay, sinisiguro nito na maayos ang kanyang buhok at maayos ang kanyang mukha, kaya naman kapansin-pansin ang kanyang kagandahan sa kanilang bayan. Paglabas ni Camille sa kanilang bahay, napansin agad nito ang ilang kalalakihan na nakatingin sa kanya, kaya naman todo siya hawi sa kanyang buhok upang mas makita ng mga ito ang kanyang kagandahan. Magandang umaga sa iyo, Camille. Gusto mo ba ng taho? Libre na lang ito para sa iyo. Hindi, salamat na lang. Bawal sa akin na matatamis at baka tumaba ako. Ganun ba? Camille, baka naman pwede ako umakyat ng ligaw sa'yo mamayang gabi. Sorry, pero bawal umakyat ng ligaw sa akin ng katulad mo mukhang dugyot Ang tsaka. Grabe ka naman. Mabaho man ako pero kaya kitang buhayin. Ew, ayoko nga. Layuan mo nga ako. Naiinis na iniwan ni Camille ang vendor na manliligaw niya dahil hindi ito pasado sa kanyang panlasa, sapagkat isang diyosa ang tingin niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy sa paglalakad si Camille hanggang sa mapadaan siya sa puno ng mangga at bigla na lamang humangin ng malakas dahil doon nagusot ang buhok nitong sinuklay niya ng mahigit kalahating oras. Hindi alam ni Camille kung bakit sa tuwing dadaan siya sa puno ng mangga na yun, lagi na lamang humahangin ng malakas at lagi ding nagugulo ang kanyang mahaba at magandang buhok. Bakit ba lagi na lang humahangin kapag napapadaan ako sa puno na to? Nakakainis naman. Bakit kasi hindi na lang putulin Galit na sabi ni Camille at inayos nito ang nagulong buhok at nagmadali na itong umalis sa tapat ng puno ng mangga. Nagtungo si Camille sa tindahan kung saan kukunin nito ang baboy na inuutos ng kanyang ina. Nang makuha naman niya ito, agad naman siyang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Muli niyang nadaanan ang puno ng mangga at napansin niya ang isang lalaking nakatambay doon. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Napahinto sa paglalakad si Camille pabalik sa kanilang bahay dahil pinagmasdan pa niya ang gwapong lalaki. Miss, may problema ba? Wala naman. Sandali, mukhang bagong salta ka lang yata dito sa amin Ngayon lang kasi kita nakita Oo, tama ka. Bago pa lang ako dito sa bayan nyo. Ako nga pala si George. Kaya pala, ako naman si Camille. Diyan lang ako nakatira. Mauna na ako sa'yo baka hinihintay na ako ng mama ko. Sige, ingat ka. Sa unang kita pa lamang ni Camille kay George, tila may kaba na siyang nararamdaman at hindi niya ito maipaliwanag. Dahil yun ang unang pagkakataon na kinabahan siya sa harapan ng isang lalaki. Pag-uwi ni Camille sa bahay nila, tinanaw pa nito si George mula sa kanilang bintana. At nang tumingin ito sa kanya, agad nitong binawi ang kanyang mga tingin sa lalaki. Sa unang pagkakataon, nakuha ang atensyon ng dalaga ng isang lalaki ngayon pa lamang nito nakita. Napahawak na lamang si Camille sa kanyang kumakabog na dibdib at nagtungo na lamang sa kanyang ina na nasa kusina. Mabuti naman nandito ka na. O anong sabi ni Aling Doring? Wala naman po, Mama. Teka, may bago po ba tayong kapitbahay dito? Bagong kapitbahay? Parang wala naman. Bakit mo naman naitanong? Wala po. Sige po, mag-aayos na po muna ako ng buhok ko. Okay, sige. Mamaya tulungan mo ako magluto dito, ha? Habang sinusuklay ni Camille ang kanyang buhok, iniisip nito kung bagong kapitbahay nga ba nila si George. Dahil kung ganun man, mas makakapagpapansin siya rito. Alam ni Camille na ngayon niya pa lamang naramdaman ang saya at kilig na naramdaman niya ngayon para kay George. Sa pagsapit ng gabi, napabangon si Camille sa kanyang higaan at hindi nito alam kung bakit tila may nagtutulak sa kanya na magtungo siya sa kanilang bintana. Pagtungaw ni Camille sa bintana, nakita nito si George na nakatambay pa rin sa puno ng mangga.
Sinilip ni Camille ang kanyang ina sa silid nito upang tingnan kung natutulog na ito. At nang matiyak niyang tulog na ito, agad-agad siyang lumabas ng kanilang bahay. George, bakit nandito ka pa? Gabi na pero nandito ka pa rin sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi kasi ako makatulog kaya tumambay na muna ako dito. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi rin ako makatulog. Kung gusto mo, mag-usap na muna tayo. Oo ba? Maupo ka na muna. Pwede ba doon na lang tayo mag-usap? Iba kasi ang pakiramdam ko sa punong ito eh. Tinuro ni Camille ang bakanting lote na hindi kalayuan sa kanilang bahay. Subalit tila napapaisip pa si George. Ngunit kahit nagdadalawang isip man ito, sinubukan pa rin itong sumunod kay Camille. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, nakaramdam na ito ng panghihina. At bigla na lamang humangin ng malakas. Pasensya ka na pero kailangan ko na palang magpaalam. Aalis ka na? Bakit naman? Baka kasi hinahanap na ako ng mga magulang ko eh. Okay, sige. Uuwi na rin ako. Paalam sa'yo, Camille. Hinintay lamang ni George na makalingat sa kanya si Camille at bigla na lamang itong naglaho. Paglingon ng dalaga sa kinaroroonan ni George ay hindi niya na ito nakita. Tumayo ang mga balahibo ni Camille sa dahilan na bigla ang pagkawala ng lalaki. Kaya't nagmadali na rin siyang pumasok sa kanilang bahay at baka magising pa ang kanyang natutulog na ina. Pagpasok ni Camille sa kanilang bahay, sumilip na muna ito sa bintana upang tanawin pa sana si George. Subalit hindi niya na talaga ito nakita kaya naman bumalik na siya sa kanyang silid upang matulog na. Napabuntong hininga si George nang bumalik siya sa kanilang kaharian at napalinga-linga sa paligid. Saan ka ba nanggaling? Pumanaw na ang iyong ama kaya oras na para ihanda mo ang iyong sarili para maging isang hari. Pumanaw na ang ama ko. Pero bago po ko hirangin na isang hari, kailangan ko na munang magkaroon ng isang sanggol na isisilang ng babaeng nasa mundo ng mga tao. Tama ka, George. Kaya kailangan mo na maghanap ng babaeng magsisilang ng iyong anak. Kailangan mong maging anyong tao para madala mo siya sa mundo natin. Sa mundo ng mga tikbalang. May nakilala na po ako, ina. Sa tingin ko siya na po ang magsisilang ng aking anak. Mabuti naman kung ganon. Alam ko na isa kang magiging magaling na hari ng mga tikbalang. Si George ay isang anak ng hari ng mga tikbalang at ng isang mangkukulam. Kaya naman kakaiba ang lakas nito sa ibang mga kasapi. Matagal nang gusto ni George ang maging hari ng mga tikbalang. Kaya naman sa tingin nito si Camille na ang magiging sagot sa kanyang mga naisin. Kailangan ni George manatili sa pagiging anyong tao upang makuha ang loob ng dalagang si Camille nang sa ganun ay madala niya ito sa kanilang mundo. Sa tingin nito, madali lamang niyang maisasama si Camille sa mundo ng mga tikbalang dahil sa kanyang pagpapanggap bilang isang tao. Kinabukasan, maagang nagising si Camille at napansin ng ina nito ang kakaibang mga ngiti niya. Magandang umaga po, Mama. Ano po ang pagkain natin ngayon? Oh, bakit parang kakaiba yata ang mga ngiti mo? Maganda ba ang panaginip mo? Hindi lamang po basta panaginip, Mama. Sa tingin ko, nakita ko na siya. Sino naman ang nakita mo? Sandali nga. Mukhang in love yata ang anak ko, ha? Naku, ipakilala mo sa amin yan ng papa mo. Mama naman, hindi ko pa siya jowa. Hindi pa nga nanliligaw eh. Mababa ka sa mukha ni Camille ang saya dahil sa tingin niya si George na talaga ang lalaking matagal niya nang hinihintay. Pagkatapos nga ni Camille kumain, agad nitong binuksan ang kanilang bintana at napangiti siya nang makitang nakatambay na naman si George sa ilalim ng puno ng mangga. Inayos ni Camille ang kanyang buhok at naglagay pa ng foundation sa mukha bago humarap kay George. Ayaw nitong madismaya sa kanya si George, kaya naman pati ang kanyang damit ay binago niya rin bago siya lumabas ng kanilang bahay. Hello, ang aga mo namang tumambay dito. Kumain ka na ba? Mabuti nandito ka na. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Bakit naman? May problema ba?
Iniisip kasi kita kagabi, Camille. Hindi agad nakapagsalita si Camille sa sinabi sa kanya ni George dahil nakaramdam na agad siya ng kaba. Sa pagtitinginan nilang dalawa, muli na namang humangin ng malakas at bigla na lang bumagsak ang malakas na ulan. Ngunit tirik ang sikat ng araw ng mga sandaling yon. Umuulan pero umaaraw din? Ano yun? Kapag may kinakasal na tikbalang o kaya may isang tikbalang na umiibig, umuulan at umaaraw ang panahon. Ganun ba yun? Ibig sabihin may kinakasal o umiibig na tikbalang ngayon? Tama ka. Saka nga pala, gusto kong malaman mo na masaya ako kapag kausap kita, Camille. Ganon din naman ako sa'yo. Masaya ako kapag kausap ka. Gusto mo ba ipakilala kita sa mga magulang ko? Nawala ang mga ngiti ni George sa tanong na yon ni Camille. Hindi maaaring lumayo si George sa puno ng mangga dahil manghihina siya. Kaya naman tumanggi ito kay Camille. Pasensya ka na, pero hindi pa kasi ako handa para dito. Nakakahiya kasi. Bakit ka naman mahihiya? Mabait ang mga magulang ko kaya matutuwa sila sa'yo. Sa ibang araw na lang pwede? Pakiusap pa ni George kay Camille at ngiti lang ang sinagot nito sa kanya. Ngunit nagkakaunawaan naman silang dalawa at sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig ni Camille na tinatawag na siya ng kanyang ina. Kaya naman nagmadali na itong magpaalam kay George. Samantala, bumalik naman sa mundo ng mga tikbalang si George upang makausap ang kanyang ina dahil may gusto siyang hilingin dito. Ano? Ipapakilala ka na niya sa kanyang mga magulang? Pero manghihina ka kung lalayo ka sa puno. Ganun na nga po, ina. Kaya ihilingin ko po sa inyo na gawan nyo ng paraan kung paano ako makakatapak sa kanilang tahanan. O sige, gagawan ko ito ng paraan. Basta umiwas ka lang sa salamin. Salamat po, ina. Malapit ko na makuha ng lubos ang loob ni Camille. Kaya hihirangin na po akong isang hari. Natutuwa si George dahil nakikita na nito ang kanyang pagiging hari. At gagawin nito ang lahat upang mangyari yun. Gumawa naman ng isang ritual ang kanyang ina upang mapanatili niya ang kanyang lakas sa pagtapak niya sa tahanan nila Camille. Magaling namang kukulam ang ina ni George, kaya naman nagtagumpay ito sa ginagawa nitong ritual. Dahil doon, maaari nang tumapak si George sa tahanan nila Camille. Mahigit isang araw pinaghandaan ni George ang lahat ng kanyang sasabihin sa pagharap nito sa mga magulang ni Camille. Kaya naman nang dumating na ang araw na yon, hindi na siya natakot humarap sa mga ito. Nanliligaw ka ba sa anak namin? Kaya mo ba siyang buhayin? Papa naman, bakit ganyan agad ang tanong niyo sa kanya? Opo, nililigawan ko po si Camille. At kaya ko po siyang buhayin. Sa totoo nga po, may malawak po kaming lupain at pwede po akong magtayo doon ng magiging bahay namin ni Camille. Mabuti naman kung ganon. Magiging maayos ang lagay ng aming anak. Hindi inaasahan ni George na magugustuhan siya ng mga magulang ni Camille, kaya naman ang saya nito ay walang mapaglagyan. Hindi alam ni George kung bakit ganon na lamang ang saya sa kanyang puso at tila nahuhulog na ang kanyang loob sa dalaga. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nilibot naman ni Camille si George sa kanilang malawak na tahanan. Mabuti na lang nagustuhan ka ni Papa. Sabi ko naman sa'yo mababait ang mga magulang ko. Kaya nga masaya ako kasi tinanggap nila ako. Bakit kasi sinabi mong nililigawan mo ko? Ikaw talaga? Totoo naman ang sinabi ko Nililigawan talaga kita. Nakangiti pang sagot ni George at hindi na alam ni Camille kung ano pa ang kanyang sasabihin dahil hindi siya makapaniwalang nililigawan na nga siya ni George. Habang nakatitig si Camille sa binata, napansin niya ang nag-iisang hibla na gintong buhok nito. Bago ito sa paningin ng dalaga, kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon at agad niya itong ipinaalam kay George. May gintong buhok ka? Ha? Anong gintong buhok? Sandali, kukunin ko lang ang salamin ko para makita mo. Wag! Ayoko ng salamin. Napasigaw si George at napigilan nito si Camille na kumuha ng salamin at humakbang na siya palayo dito.
Naalala kasi ni George ang sinabi ng kanyang ina na iiwasan niyang tumingin sa salamin dahil makikita ng dalaga ang tunay niyang itsura. Nagmadaling umalis si George sa tahanan nila Camille dahil nakakaramdam na siya ng panghihina at baka tuluyan ng makita ng dalaga ang kanyang tunay na anyo. Samantala si Camille naguguluhan sa biglaang pag-alis ni George at nag-aalala siyang baka may nasabi siyang hindi ito nagustuhan. Pagbalik naman ni George sa kanilang mundo, napansin ng kanyang ina ang kanyang panghihina. Magpahinga ka na muna, anak. Alam ko na nangihina ka na naman. Bakit bigla na lang ako nanghina? Ano pong nangyari? Ang ritual na ginawa ko para sa pagbibigay ng lakas sa'yo ay panandalian lamang dahil hindi ka maaaring lumayo ng matagal sa mundo natin. Ina, bakit meron akong gintong buhok? Ha? Sabihin mo, umiibig ka na ba sa babaeng yon? Lumalabas ang gintong buhok ng isang tikbalang kapag nagsisimula na itong magmahal. Walang naisagot si George sa tanong ng kanyang ina dahil hindi nito alam kung umiibig na nga ba siya ng tunay kay Camille. Naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman, ngunit alam niyang masaya siya kapag kasama ang dalagang si Camille. Naging magulo ang nararamdaman ni George kaya naman ilang araw siyang hindi na muna nakipagkita sa dalaga. Ngunit naging malungkot naman ang kanyang mga araw. Ang dalagang si Camille naman, nalulungkot din at nag-aalala dahil ilang araw din siyang naghihintay kay George. Dahil hindi na ito tumatambay sa puno at nakailang balik na siya dito ngunit walang George ang nagpapakita sa kanya. Nasa na kaya siya? Ilang araw na ako pabalik-balik sa punong to, ngunit hindi ko pa rin siya nakikita. Nalulungkot na sabi ni Camille at naisipan na lamang nitong bumalik sa kanyang bahay, ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya. Nagulat siya nang may biglang nagbigka sa kanyang pangalan. Kumusta ka na, Camille? Pasensya ka na kung ngayon lang uli ako nagpakita sa'yo. George, ikaw nga. Bakit ngayon ka lang ulit nagpakita sa akin? Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Nagkasakit kasi ang aking ina, kaya ngayon lang ako nakabalik. Alam mo, kaarawan ko na bukas. Gusto ko sanang ipakilala ka sa mga kaibigan ko at sa mga iba ko pang mga kamag-anak. Ha? Kaarawan mo na bukas? Kung ganun, maligayang kaarawan sa'yo bukas. Nakangitimang binati ni George si Camille sa nalalapit nitong kaarawan. May pag-aalinlangan naman ito dahil kakailanganin niya na naman na makalayo sa puno ng mangga at hindi nito alam kung kaya pa ito gawa ng paraan ng kanyang ina. May pag-aalinlangan man si George, sinabi pa rin ito kay Camille na dadalo siya sa kaarawan nito, kaya naman nagpaalam siya agad kay Camille at sinabi na may gagawin na muna siya at babalik na lamang. Mabilis namang ipinaalam ni George sa kanyang ina na kailangan niyang dumalo sa kaarawan ni Camille at kakailanganin niya ulit lumayo sa puno na kung saan nandoon ang kanyang buhay at ang kanilang mundo. Ano? Dadalo ka sa kaarawan ng babaeng yon? Ngunit delikado ito para sa iyo, anak. Alam ko po, ina. Ngunit kailangan ko makadalo sa kanyang kaarawan para tuluyan niya akong pagkatiwalaan at nang sa ganun madadala ko na siya dito sa mundo natin. Alam kong tatagal ng ilang oras ang pagdiriwang ng kaarawan ng isang tao. At alam mo na hindi ka maaaring tumagal na malayo sa mundo na siyang buhay mo. Pero ina, kung hindi ko ito gagawin, paano na? Mawawala ng tiwala sa akin si Camille at hindi ko na siya madadala sa mundo natin at hindi na ako magiging hari. O siya, sige na. Gagawan ko na lamang ito ng paraan. Ngunit hindi ko alam kung hanggang saan naaabot ang kapangyarihan ko. Walang nagawa ang ina ni George kundi pumayag na lamang sa kanyang kagustuhan dahil kailangan na talaga siyang hirangin bilang hari ng mga tikbalang. Pinagbuti ng kanyang ina ang paggawa ng ritual para makatagal siya sa mundo ng mga tao. At dahil malakas namang kukulam ang kanyang ina, nakagawa ito ng malakas na ritual na magbibigay ng matagal na buhay kay George sa mundo ng mga tao. Nang dumating na ang kaarawan ni Camille, lahat ng kanyang bisita ay naghihintay sa masayang pagdaraos ng kanyang kaarawan. Anak, bakit naman malungkot ka?
Kaarawan mo ngayon kaya ngumiti ka naman. Kasi naman ma, hanggang ngayon wala pa rin si George. Paano ko hindi siya magpunta sa kaarawan ko? Anong hindi pupunta? Ayan na nga siya oh. Camille, maligayang kaarawan sa'yo. Napakaganda mo ngayon. George, akala ko hindi ka napupunta eh. Pinag-alala mo naman ako. Halika, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Hinawakan ng mahigpit ni Camille ang kamay ni George at dinala niya ito sa kanyang mga kaibigan upang ipakilala ito. Nang makita naman ng mga kaibigan ni Camille si George, napahanga ang mga ito dahil sa gwapong mukha ng binata. Siya ba ang nobyo mo, Camille? Ang gwapo naman pala eh. Oo, siya ang nobyo ko. Si George nga pala. Nobyo mo na ako? Talaga ba? Oh, bakit parang nagulat ka pa? Oo na, sinasagot na kita at nobyo na kita ngayon. Hindi makapaniwala si George sa sinabi ni Camille na kasintahan na siya nito. Dahil doon, sobrang saya ng nararamdaman niya. Tumagal ng ilang oras ang pamamalagi ni George sa mundo ng mga tao at malayo sa puno na siyang buhay niya. At habang nakikipag-usap naman ito sa mga kaibigan na babae ni Camille, napansin nito ang ilang kalalakihang tila galit dahil pinagsisipapan ng mga ito ang puno ng mangga. At dahil doon, nakaramdam ng panghihina si George na agad napansin ni Camille. Camille, pwede ba na magpunta na muna ako sa puno ng mangga? Sandali, nahihirapan ka bang huminga? Ayos ka lang ba, George? Pasensya na pero tingin ko kailangan ko nang umuwi. Ihatid na kita sa inyo. Aalalayan na lang kita sa paglalakad. Huwag na. Kaya ko pa namang umuwi mag-isa. Uwi na ako. Bukas na lang ulit tayo magkita. Nagmadaling magtungo si George sa puno ng mangga upang sawayin ang mga kalalakihang umaabuso sa puno na siyang buhay niya. Nang mapansin naman ng mga kalalakihan na papalapit na si George sa kanila, agad nila itong hinarang sa dadaanan nito. Isa sa mga kalalakihan ang matagal nang manliligaw ni Camille. Ngunit inayawan ito ng dalaga dahil mayabang ito at walang paggalang. Hoy, ikaw ang nobyo ni Camille, di ba? Oh, bakit? At sino ka ba para abusuhin ang punong yan? Anong abusuhin? Wala kang pakialam kung sipa-sipahin kong punong to. Inago mo sa akin si Camille kaya humanda ka. Huwag kang magkakamaling saktan ako. Dahil kung hindi na natuloy ang sasabihin ni George dahil mabilis siyang sinuntok sa mukha ng dating manliligaw ni Camille. Ngunit ng mga sandaling yun, bumalik na ang lakas ni George dahil malapit na ito sa puno ng mangga. Kaya naman walang pag-aalinlangan na ginantihan nito ang dating manliligaw ng dalaga. Tinignan na masama ni George ang dating manliligaw ni Camille at tinulak niya ito ng malakas at dahil sa kakaibang taglay na lakas ni George, talagang tumalsik sa malayo ang lalaking hambog. Nakita naman ni Camille ang ginawang pananakit ni George sa kanyang dating manliligaw, kaya agad niya itong pinuntahan sa puno ng mangga. George, ano nangyayari dito? Oh, bakit may dugo sa labi mo? Huwag mo ko alalahanin, ayos lang ako. Bumalik ka na sa mga bisita mo at uuwi na rin ako. Ayos lang kaya si Berto? Mukhang nakatulog na yata siya sa ginawa mo. Nararapat lang sa kanya ang ginawa ko. At ikaw naman, bumalik ka na sa mga bisita mo. Uuwi na ako at bukas na lang tayo ulit magkita. Sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Hinintay ni George na makabalik ng ligtas si Camille sa bahay nito bago pa man siya tuluyang bumalik sa kanyang mundo. Samantala, ang dating manliligaw ni Camille ay nanatiling walang malay nang iwan nito ni George dahil hindi nito kinaya ang kakaibang lakas ng binata. Nang bumalik naman si George sa kanilang mundo, napansin ng kanyang ina ang malungkot niyang muka at nakaramdam ito ng pag-aalala sa kanya. Nandito ka na pala anak. Oh, kumusta ang kaarawan ni Camille? Bakit mukhang malungkot ka yata? Ina, bakit ganito ang nararamdaman ko sa babaeng yon? Bakit hindi na siya nawawala sa isip ko? Bakit nalulungkot ako sa tuwing hindi ko siya nakikita? Mukhang umiibig ka na yata sa dalagang yon. Wala namang masama kung umibig ka sa isang tao. Ngunit magugustuhan ka ba niya kung sakaling malaman niya kung ano talaga ang tunay mong anyo? Alam kong malabong mahalin niya ako, ina. Ngunit ipapangako kong madadala ko siya sa mundo natin
at magsisilang siya ng isang sanggol na lalaki. At sa ganun, baka matutunan niya na rin akong mahalin sa tunay na ako. Sana nga ibigin ka niya. At alam ko na magiging isa kang magaling na hari ng mga tikbalang. Kaya ngayon pa lang, kinikilala na kitang isang hari. Naguguluhan man si George sa kanyang nararamdaman kay Camille, subalit alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang mawala ang dalaga. Kaya naman lahat ay gagawin niya, madala lamang niya si Camille sa kanilang mundo. Si Camille naman, hindi magawang makatulog matapos ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. 10:00 na ng gabi ngunit gising pa rin siya at walang humpay na iniisip si George. Bakit gising ka pa rin, anak? Hindi ka pa ba inaantok? Mama, iniisip ko po kasi si George eh. Alam niyo, sa tingin ko, mahal na mahal ko na po siya. Naku ka, talagang bata ka. Itulog mo na nga yan at isara mo na yung bintana mo. Baka mamaya silipin ka pa ng tikbalang dito. Tikbalang? Bakit may tikbalang po ba talaga, Mama? Sa pagkakaalam ko, gawang kwento lang naman yan ng mga matatanda eh. Totoo ang mga tikbalang, anak. At minsan na rin akong may nakilala na isang tikbalang. Napatingin ng seryoso si Camille sa kanyang ina dahil sa sinabi nito na minsan na rin itong may nakilalang isang tikbalang. Hindi pinaniwalaan ng dalaga ang kwento patungkol sa mga tikbalang dahil ang pagkakaalam niya ay gawa-gawang kwento lamang ito ng mga matatanda dahil walang patunay na talagang meron ngang mga tikbalang. May nakilala na kayong tikbalang? Totoo po ba talaga yan, Mama? Oo, anak. Taong 1996, nasa edad akong 18 nang makilala ko ang isang tikbalang na si Eddie. Mabuti siya sa akin at aaminin ko na. Minahal ko talaga siya. Ngunit inilayo ako sa kanya ng lolo mo at wala na akong nagawa. Mula nun hindi na rin kami nagkita pang muli. Nakakatakot naman yung kwento mo, Mama. Ayoko na po mapakinggan yan. Mabuti na lang hindi nyo nakatuluyan yung tikbalang na yun. Dahil kung hindi, baka naging anak pa ako ng tikbalang. Hindi na pinatapos ni Camille ang kwento ng kanyang ina dahil natatakot lamang siya at hindi niya talaga gustong makarinig ng kwento patungkol sa mga tikbalang. Pinilit na lamang ni Camille na makatulog ng gabing yon at nasasabik siya kinabukasan dahil muli niya na namang makikita si George. Kaya naman nang sumapit na ang umaga sa pagmulat ng mga mata ni Camille, agad nitong naisip si George at dali-dali siyang nagtungo sa salamin upang tingnan ang kanyang itsura. Anak, mababasag na talaga yung salamin natin kakatingin mo dyan. Mama naman, sinisiguro ko lang naman na maayos at maganda ako bago humarap kay George. Matanong ko nga lang, ikaw ba naipakilala na ni George sa kanyang mga magulang? Hindi niya pa po ako naipapakilala, Mama. Saka, hindi pa naman ako handa na makilala ang mga magulang niya eh. Pero anak, kapag pinakilala ka ng isang lalaki sa mga magulang nito, doon mo lang malalaman na talagang seryoso nga siya sa'yo. Napaisip si Camille sa sinabi ng kanyang ina dahil may punto rin naman ito. Kaya mabilis itong dumungaw sa kanilang bintana at nakita niya nga na nakatambay na si George sa puno ng mangga at agad niya naman itong pinuntahan. Magandang umaga sa'yo, George. Camille, ikaw pala. Ang saya palagi ng araw ko kapag nakikita kita. At lahat ng dahon sa punong ito sumasayaw kapag magkasama tayo. Kakaiba yata ang mga ngiti mo ngayon. May masaya bang nangyari sa'yo? Ikaw ang pinakamasayang nangyari sa akin, Camille. Kaya sa tingin ko, dapat na kitang ipakilala sa aking mga magulang. Talaga? Ipakikilala mo na ako sa mga magulang mo? Hindi makapaniwala si Camille na talagang ipakikilala na siya ni George sa mga magulang nito. Kaya naman natutuwa siya dahil alam niyang seryoso talaga sa kanya si George. Nakakaramdam man ng saya si Camille, hindi pa rin maalis ang takot nito na baka hindi siya magustuhan ng mga magulang ni George. At sa mga sandali naman na nagkatinginan ng kanilang mga mata, hindi inaasahan ni Camille na hahalikan siya ni George sa kanyang mga labi. Sa paghalik sa kanya ni George, kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan at paghangin ng malakas.
Umuulan na. Sumilong na muna tayo sa puno. Hinalikan mo lang ako, umulan na agad na malakas. Senyalis ito na malakas ang pag-iibigan natin, Camille. Mahal na mahal talaga kita. Mahal na mahal din kita, George. At alam mo bang, lagi akong sabik na makita ka. Ganon din ako sa iyo, Camille. Alam kong magugustuhan ka ng mga magulang ko. Pero bibigyan naman kita ng panahon para makapaghanda ka pa. Parehong saya ang nararamdaman ni Camille at George ng mga sandaling yun. Dahil ramdam nila na tunay ang kanilang pagmamahalan. At sabik na ring makilala ni Camille ang mga magulang ni George. Ngunit kailangan niya muna itong paghandaan. Kailangan din itong malaman ng kanyang mga magulang at alam niyang matutuwa ang mga ito para sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik agad si Camille sa kanilang bahay at pinaalam agad nito sa kanyang ina ang magandang balita. Ma! Ma! Oh, bakit ganyan ka makatawag sa akin? May masama bang nangyari? Wala po, Mama. Pero may maganda po akong balita sa'yo. Ipapakilala na po ako ni George sa kanyang mga magulang. Talaga? Maganda kung ganon. Masaya ako para sa'yo, anak. Maraming salamat po, Ma. Alam niyo ba, nakikita ko na ikakasal ako kay George. Sa tingin ko siya na po talagang lalaki na para sa akin. Labis-labis ang saya ni Camille habang sinasabi sa kanyang ina na si George na talaga ang lalaking para sa kanya at masaya rin naman ang kanyang ina para sa kanila ni George. Ngunit nakakaramdam ito ng pangamba dahil hindi pa lubusang kilala ng dalaga ang binatang si George. Anak, pwede ba kilalanin mo muna siya bago mo sabihin na siya ng talagang lalaki para sa'yo? Hindi mo pa kasi lubusang kilala ang binatang yun. Mama, hindi ko pa man lubusang kilala si George, pero alam ko na mabuti siyang tao. Nararamdaman ko po yun, kaya huwag kayong mag-alala. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Pero tulad ng sinabi mo na nararamdaman mo na mabuting tao naman si George, sa tingin ko sapat na yon. Pasensya ka na sa akin. Huwag kayong mag-alala, Ma. Nakakasiguro ako na mabuti siyang tao at sabik na ako na makilala ang kanyang mga magulang. Mababa sa mukha ni Camille ang sobrang pagiging masaya nito, kaya naman hinayaan na lamang siya ng kanyang ina at pinilit nitong alisin ang pangamba. Si George naman ay masaya ding ibinalita sa kanyang ina na maisasama niya na si Camille at maipapakilala na ito sa kanyang ina at sa kanyang ama na yumao na. Kung noon ang nais lamang ni George ay maging hari ng mga tikbalang, ngayon gusto na nitong makasama ang dalagang si Camille ng panghabang buhay. Talaga? Madadala mo na ang dalagang yun dito sa mundo natin? Opo, ina. Walang mapaglagyan ng aking kasiyahan dahil makakasama ko na si Camille dito sa mundo natin. At sisiguraduhin ko na magsisilang siya ng isang sanggol. Natutuwa naman ako, anak, dahil mabilis mong nakuha ang loob ng babaeng yon. Kapag nagsilang siya ng isang sanggol, sisiguraduhin ko magiging mabuti akong ama at hari sa mundo natin. At sana mahalin ako ni Camille kahit na ganito ang tunay kong anyo. Tiningnan ni George ang kanyang sarili sa malinaw na tubig at nakita niya ang tunay niyang anyo kaya naman nakaramdam siya ng takot na baka hindi na siya mahalin ni Camille. Alam ni George na nakakatakot ang kanyang tunay na anyo, ngunit talagang napamahal na siya sa dalaga kaya naman sisiguraduhin nito na maisasama niya si Camille sa kanilang mundo. Ilang araw din ang binigay ni George kay Camille upang makapaghanda para sa araw na ipakikilala niya na ito sa kanyang mga magulang. Sa muling pagkikita naman ni George at Camille, sinabi ng dalaga na handa na nitong makilala ang mga magulang ng binata. George, gusto ko sanang sabihin na handa na akong makilala ang mga magulang mo. Maaari ko na ba silang makilala ngayon? Ano? Handa ka na makilala ang mga magulang ko? Camille, kahit anong oras pwede mo silang makilala. Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Pumunta na tayo sa inyo at ipakilala mo na ako sa mga magulang mo. Oo naman, Camille. Humawa ka sa kamay ko at ipikit mo ang iyong mga mata. Bakit naman kailangan ko pang ipikit ang mga mata ko? Magtiwala ka sa akin, Camille. Nagtataka man si Camille kung bakit kailangan niya pang ipikit ang kanyang mga mata. Hindi pa rin ito nag-alinlangan na sundin si George at ipinikit nito ang kanyang mga mata. Pakiramdam ng dalaga na tila lumulutang siya at nakaramdam siya ng panlalamig, dahilan upang tumayo ang kanyang mga balahibo sa katawan.
Walang kaalam-alam si Camille na patungo na siya sa mundo ng mga tikbalang kung saan ang mundo ni George. Sa pagmulat ng mga mata ni Camille, kakaibang paligid na ang kanyang nasilayan at malayo ang itsura nito sa kanyang mundo, kaya naman nagtaka na ito. At pagtingin niya kay George ay nagbago na ang anyo nito. Ha? Tikbalang! Camille, huwag ka matakot. Ako ito si George. Ako ang lalaking minamahal mo. Ha? Paanong ikaw si George? Gwapo siya, tigit sa lahat. Tao siya, hindi tikbalang na katulad mo. Ako si George at ito ang tunay na anyo ko, Camille. Nag-anyong tao ako para makuha ko ang loob mo. Hindi totoo ito. Hindi ikaw si George. Tikbalang ka at kahit kailan hindi ako iibig sa tulad mo. Nakakatakot ka! Hindi talaga makapaniwala si Camille na ang taong minahal niya ay isang tikbalang. At nakakaramdam na siya ng takot kay George dahil iba na ang anyo nito na kanyang nakikita. Mababakas naman sa mukha ni George ang matinding lungkot dahil hindi tanggap ni Camille ang tunay na anyo nito at ramdam din niya ang takot ng dalaga sa kanya. Subalit sinubukan niya pa itong lapitan. Ngunit tinulak lamang siya ng dalaga dahilan para bumagsak siya sa lupa. Matinding panlalait ang natanggap ni George mula kay Camille, kaya naman nang marinig ito ng kanyang ina, agad nitong ginamitan ng kapangyarihan ng dalaga upang hindi ito makagalaw. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Kung gusto mo makabalik sa mundo mo, kailangan mong sumunod sa ipag-uutos namin sa'yo. Ikaw ang nanay niya? Bakit niyo to ginagawa sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Hindi ko aalisin ang kapangyarihan na pumipigil sa iyong paggalaw hanggat hindi ka pumapayag sa gusto namin. Bakit? Ano bang kailangan niyo sa akin? Ano bang ipag-uutos niyo? Pabalikin niyo na ako sa amin. Naiiyak na lamang si Camille ng mga sandaling yon at natatakot na dahil hindi nito alam ang kanyang napuntahan. Makakabalik ka lamang sa mundo mo kung magsisilang ka ng isang sanggol na lalaki. Ano? Magsisilang ako ng isang sanggol na lalaki? Nahihibang na ba kayo? Hindi ko gagawin yan! Kung hindi mo gagawin, magiging alipin ka dito sa mundo ng mga tikbalang ng panghabang buhay. Hindi maaari! Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin! Napahagulgol na lamang si Camille sa sinabi ng ina ni George at sa kanyang malakas na pag-iyak, sumasakit na ang tenga ng iba pang mga tikbalang. Kaya minabuti na lang na patulugin na muna siya sa silid ni George. Nang makatulog si Camille dahil sa kapangyarihan ng nanay ni George, nagawa ng binata na pagmasdan ng magandang mukha ng dalagang si Camille. Tumulo ang mga luha ni George dahil naaawa siya kay Camille at hindi nito kayang makitang nahihirapan ng dalaga. Kaya naman kinausap nito ang kanyang ina. Ina, maaari ba na ibalik na lamang natin siya sa kanyang mundo? Ano ba yung sinasabi mo dyan? Hindi siya makakabalik sa mundo ng mga tao kung hindi niya isisilang ang inyong magiging anak. Ngunit ina, naaawa po ako sa kanya dahil hindi naman siya masamang tao. At higit sa lahat, mahal ko na po ang babaeng ito. At nasasaktan ako kapag nahihirapan siya. Magtigil ka! Hindi ka magiging hari kung hindi siya magsisilang ng isang sanggol, kaya alisin mo yung awa mo sa kanya. Hindi na nakuha pang mga tuwira ni George sa kanyang ina dahil ramdam niya ang galit nito at kung ipipilit niya ang kanyang kagustuhan, baka mas lalo lamang mapahamak ang dalagang si Camille. Walang nagawa si George kundi bumalik sa kanyang silid at muling pagmasdan na lamang si Camille. Subalit nang magising ang dalaga, napasigaw na naman ito nang makita siya. Lumayo ka sa akin! Lumayo kang tigbalang ka! Uminahon ka, Camille. Hindi naman kita sasaktan. Manloloko ka! Nag-anyong tao ka para linlangin ako at isama sa mundo mo kaya wala na akong tiwala sa'yo! Oo, tama ka. Niloko kita. Pero ang pagmamahal ko sa'yo ay tunay, Camille. Gustuhin man kitang ibalik sa mundo mo ngunit hindi maaari. Hanggat hindi ka nagsisilang ng sanggol na magiging anak natin at tihirangin bilang prinsipe ng mga tikbalang. Sa tingin mo ba hayaan ko na magsilang ako ng sanggol na magiging prinsipe ng mga tikbalang? Hindi ako makakapayag. George, nagmamakaawa ako sa'yo. Kung talaga mahal mo ko, tutulungan mo akong makabalik sa mundo ko. Hinawakan ni Camille ang kamay ni George upang magmakaawa dito na tulungan siya na makabalik sa kanyang mundo.
Subalit lumayo lang ito sa kanya at binaliwala nito ang paghingi niya ng tulong, kaya naman mas lalo siyang nagalit kay George. Tanging ang pagsilang lamang ng sanggol ang paraan para makabalik si Camille sa kanyang mundo. Ngunit paano ito mangyayari kung sa pagtingin pa lang nito sa itsura ni George, nababalot na ito ng takot. At kahit gustuhin man ni George na makabalik si Camille sa mundo nito, wala rin itong magagawa kundi ang kumbinsihin ng dalagang makapagsilang ito ng isang sanggol na lalaki. Kumain ka na, Camille, para magkaroon ka ng lakas. Ayoko! Hindi ako kakain ng mga pagkain nyo dahil baka kung ano pang nilagay dyan! Ako ang naganda ng mga pagkain na yan at wala ako nilagay dyan na makakasama sa'yo, Camille. Bakit hindi ka nalang makipagtulungan sa akin? Kailangan kong maging hari ngunit kailangan magkaroon ako ng anak sa'yo. At kapag nangyari yun, makakabalik ka na sa mundo mo. Isa kang tikbalang. Sa tingin mo gugustuhin ko na magkaanak sa'yo? Kung ganon, magiging alipin ka rito habang buhay. Nanginig ang buong katawan ni Camille sa sinabing yun ni George na magiging alipin siya habang buhay sa mundo ng mga tikbalang. At kapag nangyari yun, hindi na nito makikita ang kanyang mga magulang. Kaya naman nag-isip ito ng maayos para sa kanyang ikabubuti. Iiwan na sana siya ni George na mga sandaling yon, ngunit agad niya itong pinigilan at hinarangan ang dadaanan nito. Sandali, maaari bang bigyan mo muna ako ng panahon para makapag-isip? Naguguluhan pa kasi ako. Walang problema sa akin, pero kailangan nating ipakita sa mga kapwa ko tikbalang na nagkakaunawaan tayo. Nang sa ganon, isipin nilang pumapayag ka na magsilang ng isang sanggol para hindi ka nila saktan. Sige, gagawin ko yan. Kahit natatakot ako sa'yo. Alam ko nakakatakot ang aking itsura, pero hindi kita kayang saktan, Camille. Pero niloko mo pa rin ako. Nag-anyong tao ka para mahulog ang loob ko sa'yo, kaya masasabi ko na masama ka. Hindi napigilan ni George na tumulo rin ang kanyang mga luha sa harapan ni Camille dahil nasasaktan siya sa mga sinasabi nito sa kanya. Ngunit tanggap niya sa sariling nagkamali siya at alam niyang hindi talaga siya kayang tanggapin ang dalaga. Nakaramdam naman ang kirot sa kanyang puso ang dalagang si Camille nang makita nito ang pagtulo ng mga luha ni George. At hindi niya akalaing umiiyak din pala ang tikbalang na tulad nito. Aalis na ako. Kumain ka na at magpahinga. Aalis ka na agad? Sandali. Pwede mo ba akong ilibot sa mundo nyo? Naiinip na ako dito sa silid mo. Gusto mong ilibot kita sa mundo namin? Oo. Gusto kong makapaglibot sa mundo nyo. Walang problema sa akin. Humawa ka sa kamay ko at magtiwala ka na ligtas ka na kasama ako. Sa pagkakataon na yon, hindi nag-alinlangan si Camille na sumama kay George na libutin ang mundo nito dahil sa totoo lang, may pinaplano ang dalaga. Dinala ni George si Camille sa bahaging lugar ng kanilang mundo kung saan ikinakasal ang dalawang tikbalang na nag-iibigan. Namangha naman ang dalagang si Camille sa lugar na pinagdalan sa kanya ni George at masasabi niyang tahimik at maaliwalas ang mundo ng mga tikbalang. Si George naman, nakaramdam ng saya nang makita nitong nakangiti na ulit ang dalagang si Camille. Ang ganda naman dito. Pero matanong ko lang, saan bang dinadaanan mo patungo sa mundo ng mga tao? Bakit mo na itanong? Nagbabala ka ba na tumakas? Ano? Hindi ah. Hindi ako nagbabalak na tumakas. Nagtatanong lang naman ako eh. Huwag kang magtangka na tumakas dahil magbubukas lang ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao kung magsisilang ka na ng sanggol. Sa sinabi na yun ni George, tila nawawala na ng pag-asa si Camille na makaalis sa mundo ng mga tikbalang. Dahil ang tanging paraan lang talaga ay magsilang siya ng isang sanggol upang makabalik na siya sa kanyang mundo. Pinagpatuloy naman ni George ang paglilibot nila ni Camille sa kanilang mundo at habang ginagawa nila yon, napansin ng dalaga na may muling tumubong gintong buhok kay George at naisip niya kung ano bang mangyayari kapag binunot niya ang gintong buhok nito. Kaya naman lumapit siya kay George upang subukang bunutin ito. Nagulat naman si George sa ginawang paglapit sa kanya ni Camille
at sinubukan ng dalaga na bunutin ang kanyang gintong buhok. Ngunit agad niya itong napigilan. Bakit parang takot ka na bunutin ko ang gintong buhok mo? Hindi ko na maaaring bunutin ang gintong buhok ko dahil mapanganib yun kung gagawin mo. Ang gintong buhok ko ang magiging buhay ng ating anak habang nasa sinapupunan mo siya. Iyon ay kung magsisilang ako ng sanggol. Paano kung hindi? Tulad ng sinabi ko sa iyo na habang buhay kang magiging alipin sa mundo ng mga tikbalang kung hindi ka magsisilang ng isang sanggol. Naiinis na ako sa'yo. Bakit ba hindi mo na lang ako tulungan makaalis sa mundong ito? Alam kong may iba pang paraan. Hindi na napigilan ni Camille na ilabas ang kanyang galit dahil pakiramdam niya wala talagang balak si George na tulungan siyang makabalik sa kanyang mundo na hindi nagsisilang ng isang sanggol. Sinigaw-sigawan ng dalaga si George ngunit nanatili lang itong tahimik at pinakikinggan lamang ang kanyang mga hinaing. Bumalik na tayo sa kaharian at magpahinga ka na. Huwag mong baliwalain ang mga sinasabi ko dahil baka maisipan kong tumalon na lang sa bangin na ito kaysa magsilang ng sanggol. Sige, tumalon ka na kung yan ang gusto mo. Tatalon talaga ako. Akala mo hindi ko kayang gawin? Dahil sa kawalan ng pag-asa ni Camille, nagawa talaga nitong tumalon sa bangin kung saan nakatayo sila ni George. At sa kanyang pagbulusok pa ibaba, mabilis ding tumalon si George upang sagipin siya. Inakala ng dalagang wala na siyang buhay ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita si George at muli niyang nakita ang pagtulo ng mga luha nito. Muling nakaramdam naman ng kirot sa kanyang puso ang dalagang si Camille sa nakita nitong lungkot sa mga mata ni George. Hindi na nakapagsalita pa si Camille ng mga sandaling yon at hindi nito namalayang nakabalik na sila sa kaharian. Saan kayo nanggaling? Nilibot ko lamang siya sa ating mundo. Tila nagkakaunawaan na yata kayo. Pumapayag na ba siya na magsilang ng sanggol? Hindi pa ako pumapayag. At hindi talaga ako papayag na magsilang ng sanggol na magiging kawangis nyo lang din naman. Ang papangit na mga itsura nyo. Mga halimaw kayo. Sa panlalait na yun ni Camille, narinig ito ng isa pang tikbalang na nakatataas din ang posisyon sa kaharian na yun. Tumingin ng masama ang nakatataas na tikbalang na si Pinunong Timik at walang pakundangang inalisa ng boses ang dalaga. Hindi nito gustong makarinig ng masasakit na salita laban sa kanilang itsura. At nakikita ni Pinunong Timik na walang pagsisisi ang dalagang si Camille sa panlalait nito sa kanila. Pinunong Timik, anong ginawa mo sa kanya? Kakaiba ang tabas ng dila ng babaeng yan. Kaya nararapat lang na bigyan ko siya ng parusa. Ipatawag niyo ang mangkukulam na si Agatha para siyang magbigay ng nararapat na parusa sa babaeng ito. Ngunit Pinunong Timik, siya ang babaeng magsisilang ng sanggol na hihirangin maging prinsipe. Wala na ang aking ama kaya nararapat lang na ako ang hirangin na maging hari. Ngunit mangyayari lamang yun kung magsisilang ang babaeng ito ng sanggol na lalaki. Kaya huwag niyo siyang bigyan ng parusa. Tumigil ka! Alam ko na ikaw ang nararapat na susunod na maging hari. Ngunit nararapat lang na parusahan ko ang babaeng ito kung magsisilang siya ng sanggol. Aalisin ko ang parusa sa kanya at ibabalik natin siya sa kanyang mundo. Wala nang nagawa pa si George sa desisyon ni Pinunong Timik dahil kung ipipilit nitong alisin ang parusa kay Camille, baka mas mabigat pa ang maranasan nito. Sa pagkakahatol naman ng parusa kay Camille, isang malakas na mangkukulam ang magbibigay sa kanya ng parusa at wala nang nagawa pa ang dalaga kundi tanggapin na lamang ito. Ikaw pala ang nakatakdang magsisilang ng sanggol na hihirangin bilang prinsipe ng mga tikbalang. Ngunit ikaw ay aking parurusahan para magtanda ka sa iyong mapanakit na mga salita. Anong parusa ang ibibigay niyo sa kanya? Dahil mapanakit ang kanyang mga salita at hinamak niya ang itsura ng mga tikbalang, siya ay gagawin kong isang maitim na bruha. Sa malakas na pagtawa ng mangkukulam, itinaas nito ang kanyang tungkod at itinapat ito kay Camille at naging isang maitim na bruha ang dalaga na ikinagulat naman ni George. Napatingin naman si Camille sa malinaw na tubig at napasigaw ito ng malakas nang makita ang kanyang nakakatakot na itsura. Bumalik man ang boses ng dalaga,
Pumangit naman ang itsura nito at doon niya naranasan na laitin ang mga tikbalang na nakapalibot sa kanya. Anong ginawa niya sa magandang mukha ko? Bakit nagkaganito? Aalisin lamang ang parusa sa'yo kung magsisilang ka ng isang sanggol. At kapag nangyari yun, makakabalik ka na rin sa mundo mo. Kaya kung ako sa'yo, magiging mabait ako at susunod sa pinag-uutos ng mga tikbalang. Napakasama mo! Napakasama niyong lahat! Camille, halika na at dadaling kita sa silid ko nang sa ganun maitago mo yung mukha mo. Dinala ni George si Camille sa kanyang silid upang maitago ang nakakatakot na mukha nito. At tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ng dalaga dahil nawala na ang kanyang magandang mukha. Dahil dito ay nahihiya na rin itong humarap kay George. Pinakalma naman ni George si Camille dahil masyado ng maraming luha ang inilalabas nito. At alam niyang napapagod na rin ito sa pag-iyak. Ngunit ang dalaga ay masama pa rin talaga ang loob. Kumuha si George ng isang dahon upang ipuna sa mga luha ni Camille. At kahit na pumangit ang dalaga, maganda pa rin ito sa kanyang paningin. Bakit lumalapit ka pa rin sa akin? Masamak na pangit na ako ngayon kesa sa'yo. Hindi importante sa akin ang itsura mo, Camille. Dahil ang pagmamahal ko ay totoo. Mahal mo pa rin ako kahit mas pangit na ako sa'yo. Nilait kita at ang buong lahi mo. Kaya bakit nananatili ka pa rin na mabuti sa akin? Dahil mahal kita. Mahal kita kahit ano pa man ang maging itsura mo. Saka pareho naman na tayong pangit ngayon. Kaya huwag ka nang umiyak. Napangiti ang dalagang si Camille sa sinabing yun ni George. At hindi nito nauunawaan kung bakit muli niyang naramdaman ang kaba sa kanyang dibdib na naramdaman niya nung unang araw na makilala nito si George. Nararamdaman ni Camille na totoo ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya ni George, kaya naman pinunasan na nito ang kanyang mga luha. At minabuti nito nang umiti na lamang at tanggapin kung ano man ang kanyang itsura ngayon. Tama ka, pareho na tayong pangit ngayon, kaya titigil na ako sa pag-iyak. Mabuti naman kung ganun. Matulog ka na para makapagpahinga ka na rin. Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo noon. Nilait kita kahit na mabuti ka sa akin. Hayaan mo na yun. Wala lang yun sa akin. At huwag ka mag-alala dahil nag-iisip pa rin ako na ibang paraan kung paano ka makakabalik sa mundo mo. Wala namang ibang paraan kundi magsilang ako ng isang sanggol, di ba? Para makabalik ako sa mundo ko. At wala akong magagawa kaya pumapayag na ako na magsilang ng isang sanggol. Totoo ba ang narinig ko? Pumapayag ka na? Hindi makapaniwala si George sa sinabi ni Camille. Kaya naman labis-labis ang saya nito at nagawa pang yakapin ni George ang dalagang si Camille. Sa pagkakayakap naman ni George sa kanya, doon nagsimula ang kanilang mainit na pagtitinginan at naganap na nga ang matagal nang inaasam ni George. Binigay na ng tuluyan ni Camille ang kanyang sarili kay George at dahil doon, nanumbalik ang pagmamahal niya rito. Kumusta na ang lagay mo? Maayos naman ang lagay ko, George. Pero nakakaramdam ako ng ilang pagpitik mula sa loob ng tiyan ko. Ano kaya ito? May nararamdaman kang pagpitik sa iyong tiyan? Hindi ako maaaring magkamali. Nasa sinapupunan mo na ang sanggol na magiging prinsipe ng mga tikbalang. Ano pong sinasabi niyo? Kanina lang po may naganap sa amin ni George kaya paanong nasa sinapupunan ko na ang sanggol? Nasa mundo ka ng mga tikbalang, Camille. At ang mga pangyayari dito ay mabilis. Kaya naman nasa sinapupunan mo na agad ang sanggol. Hindi makapaniwala si Camille na nasa sinapupunan na niya ang sanggol na hihirangin bilang isang prinsipe. Kaya naman walang mapaglagyan ng saya ng ina ni George at ibinalita nito sa buong kaharian na isisilang na mamayang gabi ang prinsipe ng mga tikbalang. Hindi alam ni Camille ang kanyang magiging reaksyon dahil magiging isang ina na siya ng ganun kabilis at hindi pa talaga siya handang maging ina ngunit bigla nitong naalala na kapag isinilang niya na ang sanggol na nasa sinapupunan niya, makakabalik na siya sa kanyang mundo at dahil doon, natuwa ang dalaga. Ihanda mo ang sarili mo, Camille, dahil isisilang na ang ating anak at masisilayan na natin siya.
Kapag naisilang ko na ang anak natin, makakabalik ba agad ako sa mundo ko? Oo, Camille. Makakabalik ka na agad sa mundo mo. At may iiwan kami ng anak mo dito. Nako, sabik na akong makitang muli sina Mama at Papa. Makakabalik na ako sa mundo ko. Masayang-masaya si Camille dahil pagkasilang nito sa sanggol na nasa sinapupunan niya, makakabalik na siya sa kanyang mundo. Ngunit nalulungkot naman si George dahil kapag bumalik na si Camille sa mundo nito, hindi niya na ito maaaring makita pa. Nang sumapit ang gabi, hinanda ng buong kaharian ang kanilang mainit na pagtanggap sa isisilang na sanggol na kanilang magiging prinsipe. At si Camille naman ay nag-umpisa ng makaramdam ng pagsakit ng kanyang tiyan, kaya naman labis nag-alala si George sa kanyang mag-ina. Hindi ko na kaya. Ang sakit na. Camille, kumapit ka lang sa kamay ko at hindi kita iiwan. Lalabas na siya, George. Lalabas na ang anak natin. Oo, Camille. Lalabas na ang anak natin. Ang sakit, George. Huwag mong bibitawan ang kamay ko. Pakiusap. Malakas na sigaw ang pinakawalan ni Camille nang ilabas nito ang kanilang anak ni George. At tanging pag-iyak na lamang ng kanilang anak ang narinig ni Camille at nawalan na ito ng malay. Sobrang nag-alala si George kay Camille dahil sa pagkawala ng malay nito. Ngunit sinabi ng kanyang ina na magigising din ito at babalik ang lakas, kaya naman kinuha ni George ang kanilang anak at pinakita niya ito sa kapwa niya mga tikbalang. At naghiyawan ang mga ito nang masilayan na nila ang sanggol na hihirangin na prinsipe ng mga tikbalang. Masayang-masaya ang lahat na isinilang na rin ang sanggol at ilang sandali pa, nagising na rin si Camille na katabi ang kanyang anak. Ngunit nagtataka siya dahil isang anyong tao ang kanilang anak. Camille, ito na ang anak natin. Tao ang anak natin? Hindi siya tikbalang? Nagulat si Camille na makita na isang anyong tao ang anak nila ni George. At sa mga sandaling yun, naramdaman nito ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Tao ang anyo ng anak natin sa umaga. Ngunit pagsapit ng gabi, siya ay magiging tikbalang. George, kailangan kong madala ang anak natin sa mundo ko. Tulungan mo ko na makabalik na kasama siya. Gusto mong isama ang anak natin sa pagbabalik mo sa mundo mo? Pero hindi yun maaari. Kung talagang mahal mo kami ng anak mo, gagawa ka ng paraan para maisama mo siya sa mundo ko. Hindi ko hahayaan na maiwan ang anak ko dito at dito siya lalaki. George, gumawa ka naman ng paraan. Mahal ko kayo at hindi ko rin gugustuhin na magkaalayo kayo ng anak natin. Sige, gagawa ko ng paraan, huwag ka mag-alala. Dahil sa labis na pagmamahal ni George kay Camille at sa kanilang anak, nagawa nitong makiusap sa kanyang ina na buksan na ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Hindi nag-alinlangan si George na humingi ng tulong sa kanyang ina dahil tanging ito lang ang kanyang malalapitan. At ito lang ang alam niyang tutulong sa kanila ni Camille. Nagtungo si George sa gilid ng kanyang ina upang humingi ng tulong dito. At kahit walang kasiguruhan sa kanyang gagawin, ipinagpatuloy pa rin niya ito. Anong ginagawa mo dito, anak? Ina, hihingi sana ako ng tulong sa iyo na buksan mo na ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Kailangan nang bumalik ni Camille sa kanyang mundo. Huwag ka magmadali, anak, dahil magbubukas ang pintuan ng lagusan ng mga tao kapag umedad na ng 5 araw ang iyong anak at makakabalik na rin si Camille sa kanyang mundo. Ngunit ina, kailangang isama ni Camille ang aming anak sa mundo ng mga tao dahil hindi ko gugustuhin magkalayo ang mag-ina ko. Hindi makapaniwala ang ina ni George sa kanyang kagustuhan dahil lalabag ito sa patakaran ng mga tikbalang. At dahil doon, maaari siyang maparusahan at alisan ang karapatan na maging isang hari ng mga tikbalang, kaya naman agad itong tinutulan ng kanyang ina. Naging tutol man ang kanyang ina sa kanyang kagustuhan, ipinilit pa rin niyang tulungan siya nito na makaalis ang kanyang mag-ina sa mundo ng mga tikbalang. Hindi pwede. Hindi pwede ang gusto mo. Kapag ipinagpilitan mo yan, maaalisan ka ng karapatang maging isang hari ng mga tikbalang.
Wala na akong pakialam kung hindi man ako maging hari. Basta mailayo ko lang ang mag-ina ko rito. Ina, nakikiusap ako na tulungan mo ko. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kasing buti mo talaga ang iyong ama. Hindi ko maipapangako na mabubuksan ko ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Ngunit susubukan ko. Niyakap ni George ang kanyang ina dahil handa siya nitong tulungan kahit ba maging mapanganib ang kanilang gagawin. Sinubukan ng ina ni George na buksan na ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Ngunit nabigo ito dahil kinakailangan na umedad na muna ng 5 araw ang anak nila ni Camille bago mabuksan ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Kaya naman walang nagawa sina George at Camille kundi hintayin na umedad ng 5 araw ang kanilang anak. At habang hinihintay nila ang araw na yun, pinagplanuhan na nilang mabuti ang kanilang magiging hakbang sa pagbubukas ng lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Ilang araw na lang ang hihintay natin, Camille. Makakabalik ka na sa mundo mo kasama ang anak natin. Nasasabik na talaga ako makabalik sa mundo ko kasama ang anak natin. Pero George, paano ka? Camille, alam mo naman na hindi ako maaaring magtagal sa mundo ng mga tao dahil narito ang buhay ko. Pero kahit ganon, mararamdaman mo pa rin ang presensya ko. Nalulungkot ako kasi hindi ka namin makakasama ng anak mo. Sandali, Camille. Yung mukha mo, unti-unti nang bumabalik sa dati. Bumabalik na ang mukha mo. Nang mapansin ni George ang pagbabalik ng mukha ni Camille, agad itong nagtungo sa tubig upang makita ang mukha nito. Gumuhit sa mga labi ni Camille ang magandang ngiti nito nang makitang bumalik na ng tuluyan ang kanyang magandang mukha at makinis na balat. Nagkaroon naman ng konting lungkot sa puso ni George dahil iniisip nito na baka muli siyang layuan at ayawan ni Camille dahil sa bumalik na ang tunay niyang itsura. Oh, bakit parang bigla ka yatang nalungkot? May problema ba? Bumalik na ang tunay mong itsura. Kaya naman wala na akong lakas ng loob na humarap pa sa'yo. Ano bang sinasabi mo dyan? Kahit bumalik na ang itsura ko, mahal pa rin kita, George. Totoo ba ang narinig ko? Mahal mo ko kahit isa akong tikbalang? Hindi na mahalaga kung ano man ang itsura mo at kung ano man ang tunay mong anyo. Tanggap kita at mahal kita, George, kahit na tikbalang ka pa. Maraming salamat, Camille. Minahal mo ko kahit na ano pa ako. Niyakap ni George si Camille at naramdaman niya ang totoong pagmamahal nito sa kanya kaya mas nagkaroon ng dahilan si George upang maitakas ang kanyang mag-ina sa mundo ng mga tikbalang dahil ayaw niyang mahirapan ang mga ito. At kahit pa maiiwan siya sa kanilang mundo, pinili pa rin ito ang ikabubuti ng kanyang mag-ina. Habang hinihintay naman nila ang 5 araw na edad ng kanilang anak, nilaan nila ang kanilang oras sa masasayang bagay. Dahil gusto ni George na may maiwan sa kanya na magandang alaala ang kanyang mag-ina sa oras na bumalik na ito sa mundo ng mga tao. Alam ni George na malulungkot siya ng sobra kapag nakabalik na si Camille sa mundo nito kasama ang kanilang anak. Kaya naman ginawa nitong espesyal na ang natitirang araw na kasama si Camille at ang kanilang anak na pinangalanan naman nilang Noah. Nagtungo si Camille at George sa bahaging lugar kung saan ikinakasal ang mga tikbalang at kahit wala pang basbas ang kanilang pagmamahalan, humarap sila sa ribulto ng Diyos ng mga tikbalang. Anong ginagawa natin dito? Hindi ba dito kinakasal ang mga tikbalang na nagmamahalan? Tama ka, Camille. At kahit wala pang basbas ng mga tikbalang ang pagmamahalan natin, gusto kitang pakasalan ngayon. Ngunit yun ay kung gusto mo rin. Pakakasalan mo na ako ngayon? Talaga? George, gusto ko magpakasal sa'yo at makasama ka habang buhay, ngunit hindi maaari, di ba? Maiiwan man ako sa mundo ng mga tikbalang, ngunit mararamdaman niyo pa rin ang anak natin ang presensya ko. Nalulungkot man si Camille dahil hindi maaaring sumama si George sa mundo ng mga tao. Kahit ganun pa man, walang pag-alinlangan si Camille na pinakasalan si George sa harapan ng Diyos ng mga tikbalang. Ang pagmamahal na kanilang nararamdaman sa isa't isa
ay ang naging lakas nila para harapin ang nalalapit na pagsubok sa kanilang buhay. Nang sumapit na ang 5 araw na edad ng kanilang anak, muling sinubukan ng ina ni George na buksan ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Ngunit bago pa man ito magbukas, naabutan sila ng mangkukulam na si Agatha, kaya naman pinatawag nito ang lahat ng mga tikbalang at ipinaalam nito kay Pinunong Timik ang pagtataksil ng ina ni George. Hindi hinayaan ni Pinunong Timik na makabalik si Camille sa mundo ng mga tao kasama ang anak nito. Kaya naman buong tapang na hinarap ni George ang mga mandirigmang tikbalang sa kanilang mundo. Inutusan naman ni Pinunong Timik ang mga mandirigmang tikbalang na dakpin si George at ang ina nito, kasama na rin si Camille at ang sanggol na sinilang nito. Ngunit hindi ito hinayaan ni George at nakipaglaban ito sa mga mandirigmang tikbalang. Hindi ko hahayaan na saktan niyo ang mag-ina ko at ibubuhos ko ang lakas ko para maprotektahan lang sila. Kung ganun, mapipilitan kaming gamitan ka ng dahas at sisiguraduhin ko na madadakip ka ng mga mandirigmang tikbalang. Bakit hindi na natin umpisa ng labanan, Pinunong Timik? Mga mandirigmang tikbalang, dakpin niyo ang taksil na ito! Inutusan ni Pinunong Timik ang mga mandirigmang tikbalang na dakpin si George. Ngunit nagsitalsikan lamang ang mga ito dahil kakaiba ang lakas ni George. Kahit nahihirapan na ang mga mandirigmang tikbalang sa pagdakip sa kanya, nagpatuloy pa rin ang kanilang labanan ngunit hindi nagtagumpay ang mga ito na dakpin si George. Kaya naman pinatawag na ni Pinunong Timik ang mga malalaking ibon at inutusan ang mga ito na dakpin si George. Samantala, si Camille ay hawak na ng mangkukulam na si Agatha at binabalak na itong saktan ngunit napigilan ito ng ina ni George. Huwag kang magkakamaling saktan siya, Agatha, dahil ako ang makakalaban mo. Sa tingin mo ba kakayanin mo ang kapangyarihan ko? Kung makikipaglaban ka sa akin, sisiguraduhin ko na wawakasan ko ang buhay mo. Bakit hindi natin subukan ang kapangyarihan mo kung talagang mahihigitan nito ang kapangyarihan ko? Bitawan mo si Camille at tayo magharap. Walang pag-aalinlangan na nilabanan ng ina ni George ang mangkukulam na si Agatha. At sa unang pagtutuos ng kanilang mga kapangyarihan, natalo ng ina ni George si Agatha. Ngunit hindi pa rin ito sumuko. Inilabas nito ang kanyang tinatagong lakas dahilan para matalo sa labanan ng ina ni George. Si George naman, patuloy na nakikipaglaban sa mga malalaking ibon at nakita nito na dinadasalan na ni Agatha si Camille para mabura ang mga alaala nito bago pa man ito makabalik sa mundo ng mga tao. Tigilan mo siya! Kung ayaw mong akong tumapos sa buhay mo, Agatha! Katulad ka rin ng iyong ina na masyadong mayabang, ngunit hindi mo rin ako kayang talunin. Yun ang akala mo. Anak ako ng isang malakas na tikbalang at ng isang mangkukulam. Kaya sisiguraduhin ko na tatapusin ko ang buhay mo! George, sa likod mo! Sigaw ni Camille nang makita nito ang pinakamalaking ibon na nasa likuran na ni George. Sa pagharap naman ni George sa kanyang likuran, mabilis siyang nadakip ng pinakamalaking ibon. Ngunit hindi siya nagpatalo dito at nagawa niyang sumakay sa likuran nito dahilan para mawala ng balanse ang ibon at itinarak niya sa likuran nito ang kanyang matutulis na sungay at doon bumagsak ang pinakamalaking ibon. Dahil doon, naglaho na lamang ito bigla kasama ang iba pang mga ibon. Nakaramdam naman ng takot ang mangkukulam na si Agatha dahil sa ipinapakitang kakaibang lakas ni George. Tunay nga na malakas kang tikbalang, ngunit hindi sapat ang lakas mo para talunin ako. Ang dami mo pang sinasabi. Bakit hindi na lang natin simulan ang ating laban? Huwanda ka sa hagupit ng kapangyarihan ko. Tinutok ng mangkukulam na si Agatha ang kanyang tungkod kay George upang simulan na ang kanilang laban. Hindi naman nagawang makakilos ni George nang gamitan na siya ng kapangyarihan ng mangkukulam na si Agatha, kaya naman nahirapan siyang labanan nito. Ngunit nag-isip siya ng kanyang gagawin para makawala sa kapangyarihan ng mangkukulam. Pumikit si George para ipunin ang kanyang lakas, saka nito naramdaman ang unti-unting pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang katawan. At sa pagdilat nito, bumulusok ang apoy na nagmumula sa kanyang mga mata. Dahil sa nag-aalab na mga mata ni George, nasunog nito ang kaliwang kamay na mangkukulam na si Agatha
at nakuha niya ang makapangyarihang tungkod nito at itinarak niya sa dibdib ng mangkukulam. Paalam sa'yo, Agatha. Kakaiba talaga ang lakas at kapangyarihan mo. Naghingalo ang mangkukulam na si Agatha at tinanggap nito ang kanyang pagkatalo kay George. Si Camille naman napunta sa kamay ni Pinunong Timik at hindi na nito hahayaan na makabalik pa ito sa mundo ng mga tao. Hinarap naman ni George si Pinunong Timik at handa niya rin itong labanan kahit pamalaki ang respeto niya rito. George, sinayang mo lang ang pagkakataon mo na maging isang hari dahil lang sa babaeng ito. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko dahil mahal ko si Camille at ang aming anak. Kaya nakikiusap ako, Pinunong Timik. Hayaan mo na makabalik siya sa kanyang mundo kasama ang anak namin. Hindi maaari ang gusto mo at dahil sa ginawa mong pagtataksil, hinahatulan ko ang babaeng ito ng kamatayan. Binunot ni Pinunong Timik ang kanyang sungay para subukang tapusin ang buhay ni Camille. Ngunit agad na humarang si George para protektahan si Camille at sa likod niya, doon na itarak ni Pinunong Timik ang sungay nito. Tumulo naman ang mga luha ni Camille nang makitang nahihirapan ng huminga si George at nag-aalala siya na baka mawala ito. George, mabuhay ka para sa amin ang anak mo. Huwag mong hayaan na mawala ka sa amin. Camille, huwag kang umiyak dahil hindi ako mawawala. At titiyakin ko na makakabalik ka sa mundo ng mga tao kasama ang anak natin. Tumabi ka dahil hindi pa tapos ang laban ko. Muling ipinikit ni George ang kanyang mga mata at inipon ang kanyang natitira pang lakas para labanan ulit si Pinunong Timik. Nabalot ng malakas na liwanag ang buong katawan ni George, dahilan para mahirapang imulat ni Pinunong Timik ang kanyang mga mata. Sa pagbubukas naman ng mga mata ni George, taglay na nito ang kanyang likas na kapangyarihan mula sa kanyang ama at ina. Hinanda naman ni Pinunong Timik ang kanyang sarili para labanan si George at hindi nito hahayaan na makabalik pa si Camille sa mundo ng mga tao bilang kaparusahan sa pagtataksil ni George sa kanilang lahi. Ilabas mo na ang lahat ng kapangyarihan mo, George! Dahil kapag ikaw ay nadakip ko, titiyakin ko na mabubulok ka sa madilim na pitan! Hindi mo ko kayang talunin, Pinunong Timik, dahil ako pa rin ang karapat dapat na maging hari. Mayabang ka talaga, George! Dahil dyan, mas gusto ko na lang wakasan ang buhay mo. Kaya humanda ka! Sinugod ni Pinunong Timik si George at ginamit nila ang kanilang natitirang mga lakas sa laban at walang gustong magpatalo sa kanila. May malakas na kapangyarihan din na tinataglay si Pinunong Timik dahil ang ama nito ay isa sa mga malalakas na tikbalang noon. Kaya naman nahirapan si George na talunin ito. Gamit ang matulis na sungay ni Pinunong Timik, nagawa nitong sugatan ang ilang bahagi ng katawan ni George at mas lalong nararamdaman ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Marami ka nagsugat, George. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang nang sa ganun mabuhay ka pa. Hindi mo ko tatalunin, Pinunong Timik. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban kaya humanda ka. Sige, laban pa! Nang tuluyan ko ng wakasan ang buhay mo! Muling inatake ni Pinunong Timik si George para wakasan na ang buhay nito. Ngunit laking gulat niya nang muling magliwanag ang buong katawan ni George at bigla na lamang siyang tumalsik. Tumama ang katawan ni Pinunong Timik sa puno at nabitiwan nito ang kanyang matulis na sungay at nakaramdam na ito ng panghihina. Lumapit si George at kinuha nito ang kanyang sungay upang itarak sa dibdib nito. Ngunit pinigilan ito ni Camille. George, wag! Itigil mo na to. Hindi mo kailangang wakasan ang buhay niya. Ayokong maging mapanakit ka. Camille, patawarin mo ako kung nakikita mo ako sa ganitong sitwasyon. Ngunit ginagawa ko lang ito para protektahan kayo ng anak natin. Tama na. Ayoko nang makita kang nahihirapan. Bukas na ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao at kailangan ko nang makabalik doon. Tiningnan ni George ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. At bukas na nga ito. Kaya naman mahigpit na nitong niyakap si Camille at ang kanilang anak. Inakala ni Camille at George na tapos na ang laban. Ngunit bumangon si Pinunong Timik at kinuha nito ang kanyang sungay. At sa pagharap ni George dito,
Agad nitong itinarak sa dibdib niya ang sungay nito. Nakaramdaman ng panghihina si George. Nagawa pa rin itong bunutin sa kanyang dibdib ang sungay ni Pinunong Timik. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan na itarak din ito sa dibdib ng masamang nilalang. Parehong bumagsak sa lupa sina George at Pinunong Timik at kapwa nangihina ang mga ito. George, huwag ka mamamatay! Lumaban ka! Camille, bumalik ka na sa mundo mo dahil ilang sandali na lang. Magsasara na ang lagusan patungo sa mundo ng mga tao. Pero hindi kita pwedeng iwan sa ganyang sitwasyon mo. Kapag nagsara na ang lagusan, hindi ka na makakabalik sa mundo mo. Kaya bilisan mo na. Huwag mo ko intindihin. Mabubuhay ako, Camille. Pangako. Hindi man gusto ni Camille na iwan na lang sa ganong lagay si George, ngunit kinailangan na nitong makabalik sa kanyang mundo. Kaya naman lumisan na siya kahit masakit pa sa kanya na hindi na nila ito makakasama ng kanyang anak. Sa pagpasok ni Camille sa lagusan patungo sa mundo ng mga tao kasama ang anak nila ni George, bumungad sa kanya ang kanilang lumang bahay. Malaki ang pinagbago sa paligid ng kanilang tahanan. At nakita ni Camille ang dati niyang manliligaw na si Berto na mukhang nasa edad 50 na. Gayong siya naman ay walang ipinagbago ang itsura. Tumanda na ang mga tao sa mundo ni Camille, ngunit nanatiling bata at nasa edad na 18 pa rin ang kanyang mukha at pangangatawan. Mama, Papa, nasan po kayo? Pagpunta niya sa kanilang bakuran, nakita niya ang kanyang ina na tinatahi pa ang paborito niyang damit noon. Sino ba yung maingay at sigaw ng sigaw? Mama, ako po ito si Camille, ang anak niyong maganda. Camille? Anak? Ikaw nga yan. Bumalik ka na, anak ko. Mama, sobra ko po kayong namiss ni Papa. Saka nga po pala, ito ang apo niyo, si Noah. Ano? May apo na ako? May anak ka na? Paano ito nangyari at paanong sa tagal ng panahon na nawala ka? Hindi makapaniwala ang ina ni Camille na meron na siyang anak sa kanyang pagbabalik at hindi man lang tumanda ang kanyang itsura. Kaya naman agad nagpatawag ang kanyang ina ng isang albularyo ngunit pinigilan ito ni Camille dahil hindi maaaring malaman ng iba ang nangyari sa kanya sa mundo ng mga tikbalang dahil maaaring mapahamak ang anak nila ni George na si Noah. Minabuti na lamang ni Camille na sabihin sa kanyang ina ang totoo dahil alam niyang maniniwala ito at kaya nitong itago ang tunay na nangyari sa kanya. Mama, napunta po ako sa mundo ng mga tikbalang dahil kay George. Isa po siyang tikbalang. Napunta ka sa mundo ng mga tikbalang? Anak, ibig sabihin ba nito, tikbalang ang ama ng batang ito? At si George yun? Opo, Mama. Si George ang kanyang ama. At isa ding tikbalang ang aking anak. Ngunit magpapalit lang siya ng anyo pagsapit ng gabi. Camille, paano ito nangyari sa'yo? Bakit ikaw pa ang natipuhan ng tikbalang na si George? Nilinlang niya tayo. Alam mo ba na namatay ang iyong ama dahil akala niya nakipagtanan ka na? Nabigla si Camille nang malaman na patay na pala ang kanyang ama dahil sa kanyang bigla ang pagkawala. Napahagulgol na lang siya at hindi matanggap na namatay ang kanyang ama nang dahil sa kanya. Habang umiiyak si Camille, narinig nito ang maingay na tunog na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Daglian siyang tumahan at dumungaw siya sa bintana at doon niya nakita na pinuputol na ang puno ng mangga na siyang buhay naman ni George. Mabilis na lumabas si Camille sa kanilang bahay para pigilan ang mga taong gustong putulin ang puno ng mangga. Sandali! Bakit niyo pinuputol ang puno na yan? May nakabili na ho kasi ng lupang tinitiray ka ng punong ito. Kaya kinakailangan ng putulin. Pwede ko po bang malaman kung sino ang nakabili ng lupang ito? Baka pwede ko po siyang pakiusapan. Ako nakabili ng lupang yan. Bakit, miss? Hindi makapaniwala si Camille na ang tindero ng taho na noon na nilalait-lait niya ang siyang nakabili ng lupa na tinitirikan ng puno ng mangga. Matanda na ang tindero ng taho
at hindi na rin malinaw ang paningin nito. Kaya naman hindi na nito namukhaan pa si Camille. Sinubukan pakiusapan ni Camille ang dating tindero ng taho, ngunit hindi ito pumayag sa kanyang pakiusap at pinagpatuloy pa rin ang pagputol sa puno ng mangga. Tumutulo ang mga luha ni Camille habang pinuputol ang puno dahil nag-aalala siyang baka nasasaktan si George. Ngunit wala siyang nagawa kundi umiyak na lamang. Bakit ka ba umiiyak sa pagputol nila sa puno ng mangga? Hindi ba gusto mong ang putulin ang puno na yan dati pa? Noon po yun, Mama. Pero ngayon nasasaktan ako na pinuputol nila ang puno ng mangga. Dahil nandun si George. Nasa loob ng puno na yun si George? Opo, Mama. Buhay ni George ang puno na yon, kaya paano na siya? Gusto ko sana siya ulit makita. Pero paano? Napahagulgol na lamang si Camille nang tuluyan ng maputol ang puno ng mangga na siyang buhay ni George dahil hindi niya na mararamdaman pa ang presensya nito. Lumipas ang panahon, umedad na sa 5 taon ang anak nila ni George at naging mabuti itong bata. At sa tuwing dudungaw si Camille sa kanilang bintana kasama ang kanyang anak, dumadaan ang malakas na ihip ng hangin na tila yumayakap sa kanilang mag-ina. Mama, tingnan niyo po, may buhok. Gintong buhok? Noah, anak, dinalaw tayo ng papa mo. Bumalik siya. Bumalik ang papa ko? Kung gano'n, nasan po siya? Gusto ko po siyang makita at makasama, Mama. Anak, baka hindi pa pwede. Pero mararamdaman natin ang presensya niya. Niyakap ni Camille ang kanyang anak at ramdam niya sa puso niyang buhay pa si George at binabantayan lamang sila ng kanyang anak. Umaasa siya na sana'y muli niyang makita si George at gusto niyang mayakap ito muli. Ngunit tanging presensya na lamang nito ang kanyang nararamdaman. Hindi man nagkasama sina Camille at George sa mundo ng mga tao, masaya pa rin siya dahil may iniwan sa kanya si George, ang mabait at matalino nilang anak na si Noah. Wakas!